Welcome to Diamond Realtors Podcast. I am Tin, and ang topic natin ngayon ay tungkol sa best property na nararapat sa inyo. Marami tayong dapat i-consider like price, location, and lifestyle, or if it's a long-term na nababagay sa inyo. Right mga boss? Yes. Yes, Tin, I agree with that. And for me, when choosing a right property, depende kasi yan eh. So like for example, single ka. So I suggest yung vertical, like condo. And if you're planning naman to settle down in the future, I suggest yung house and lot. Bakit? Kasi kailangan mo ng mas malaking space. Siyempre, lumalaki na rin yung kids. And if ever na gusto mo magkaroon ng garden sa backyard, so yun, perfect fit for you, yung house and lot. Yes. Yes, totoo. Lagi talagang dapat mo isaalang-alang yung lifestyle. Kasi, example, kung gusto mo ng malapit sa school, or kaya malapit sa mall, di ba? Then, kung halimbawa gusto mo doon sa environment na tahimik lang, or okay lang sa'yo, kung ang environment is medyo maingay, or condo type ka ba, or pang house and lot ang gusto mong property. Yes, May mga ano din yung mga tao din minsan na okay lang sa kanila medyo maingay. Kasi parang lumaki sila sa ganong City noise. life. City life, yes. Okay lang sa kanila yun. So, depende sa preferences nila. Sa akin, sa tingin ko, yung budget. Malaking role. Yung budget. Normally, yan pag may nag-i-invite, tatanungin natin yung budget pag nag-advertise tayo. So, minsan, mapapansin ko lang, hindi nagpupush through yung deal. Pag, let's say, meron silang budget, ito yung gusto nilang makuha, hindi masyado nag-meet kasi yung want nila, hindi nag-meet nga doon sa budget nila. So, minsan, feeling ko, nag-aano na lang, kailangan mong paintindi sa kanila na ito yung choices, ma'am. Yung sa preference mo, ito na lahat. Kaso yun nga, hindi inaabot ng budget. Pero pwede natin i-compromise, let's say, ito, hindi naman natin masyadong kailangan yung preference nyo na to. Palagay ko, good enough na yung makukuha niya for that price. Tapos ito yung mga inclusion. So that for me, when it comes to budget. That's why we help sa mga kliyente natin. Like, sa mga promos, di ba? Sa mga developers, and then sa mga project na dapat nating ibigay ng magandang offers sa kanila. Di ba? Ano nga eh, yung mga sinabi nyo actually, no? Ako sa akin ha, pag may mga kliyente ako, ang lagi ko talagang unang tinatanong, no? Lalo na pag medyo close ko naman. ano bang purpose mo? Yes. Diba? Ano bang purpose mo? Bakit ka bumibili? Is it for rental income? Or investment? Yung mga ganun. Parang Diba? use case scenario. Oo. Vacation home. So, once na na-identify mo yung purpose mo, madali nang isunod yung type ng property na bagay sa'yo. So, yung motivation mo kasi doon magpo-fall yun. And then, speaking about budget, no, yung in-explain mo kanina, importante talaga yung budget. And hindi lang dun sa budget ng unit ha, hindi lang yung budget ng condo or ng property na binibili mo. Kailangan i-consider mo rin yung mga ibang bayarin like registration fees, documentation, mga possible agent fees, at kung ano-ano pang mga fee. No? So, Parang darating ulit dyan yung educating the client. Kasi minsan, Yes. iniisip nila ito yung price. Kaso, wait lang, ito pa yung intindi mo. Minsan kailangan din natin sabihin sa kanila. Kasi baka mamaya magka-buyer's remorse. Hindi nila ina-expect, ay, babayaran ko pala ito, di mo sinabi sa akin. parang talagang yun, talagang yun yung mga consider mo para maka-choose ka talaga ng right property. Yes, and for me, I look for emotional connection. Tama, Definitely. yes. Yung mga parang yung vibe, yung ambience. Diba, pagpasok mo, parang ang ganda naman ng bahay, ba't ganito yun ang feel ko? Parang hindi kami Yes. So, kailangan talaga yung emotional connection. Like, pagpasok mo, wow! Parang, ay, ito na Parang yun I want to live here, ba? Yes, yung bugso ng damdamin mo, ay gusto ko to. Yes. True. True yan. Tsaka don't forget yung, syempre nandun yung emotional connection. So, mag-e-emotion ka na rin. Gandahan mo na yung emotion mo sa umpisa. Yung legal status, alamin mo, kaysa later on, iiyak ka. Dahil anong na-discover mo. May encumbrances, may mga mortgages, may annotation. So, kailangan... That's for FSBO. Oo, yung Yes. for FISBO, di ba? Kasi, di ba, yan, kagaya niyan, pag bumibili tayo ng mga FISBO o kaya mga sa brokerage, syempre feel natin, may una nang tumira dun eh. Hold on, pag sa mga viewers natin na hindi alam ang Facebook. Oh, yeah, sorry. For sale by owners or brokerage, Okay. no? So,
may una lang tumira dyan. Nasabi mo nga yung Yes. emotional connection, no? Oo. So, isama mo na rin yung magiging emosyon mo pagkatapos. Kasi ma'am, yung legal status, clean ba yung title, Yes. updated ba yung taxes, kailangan malaman mo yun. Kesa naman sa later on, maganda nga yung pakiramdam mo, umiiyak ka naman kasi may mga encumbrances pala, may mga mortgage annotation. So, yun, kailangan talaga i-consider natin yung mga ganun. Pero That's may- why napakahalaga talaga ang real estate True. agent. Kasi nakakatulong sila eh, malilesen kasi stress mo. Actually, na-discuss natin nga, I think, episode 2, di ba? Oh, Yung yes. importance ng, Yes. ng real estate agent. Yes, yung real estate agent talaga, inaano niya yan. Yung sinisimplify niya yung mga komplikado. Correct. Yes. Diba? Tama. Lalo yung mga matatanda, minsan ayaw na komplikado eh. Gusto nila, explain mo sa kanila na parang pang 9-year-old. Para madaling Oo, yun. intindihan. Step by step. Pag talagang na-explain, yung makukuha na rin nila yung right property for them, di ba? Totoo. Tsaka pag nakuha na yung tiwala, sabihin nila, oh, hanapan mo ako dito. Diba? Sila na maglalapit sa'yo. Yes. Hindi mo na sila kailangang lapitan. Gusto ko ganitong lugar, gusto ko ganito kalaki. Ayan, ito yung price. Ayan. Doon nalalaki yung yung... Alam mo, sabi mo yung location, no? Yung lugar. Di ba, yun na, may budget, yung emotional connection, yung legal. Nakalimutan natin yung unang-una, location. Oo. Siyempre, kung saan kailangan. Lagi natin tinatanong yan. Kasi Location, it's location a nga ba? very low-hanging fruit na talagang laging tinatanong. Medyo nakalimutan na namin i-explain. Yung location, importante talaga yan. Kasi lahat sa Manila pupunta. Manila ka na rin, Cavite, ganun. Hindi. Syempre, yung purpose mo nga, sa anak mong estudyante, malapit sa school, sa pinagtatrabuhuhan mo, sa syempre safe ba yung location? Ang ganda nga ng Parang connected property din mo. yun sa use case scenario eh. Kung ito, para malapit Yes. sa trabaho, Oo. vertical na malapit din sa trabaho. Yes, of course. Saka ngayon kasi 'di ba maraming mga binabaha na. Pero consider mo rin kung ano yung baha. Mahirap Ilang tao ba? kasi Metro Manila, parang halos lahat Oo, pero binabaha. consider mo rin 'yon kasi meron namang may mga projects naman ang local government in flood control. So Yes. importanteng malaman 'yon. So pati yung mga yung development dun sa area kung may mga mga infrastructure na papalitin like MRT, gano'n, Yes. 'di ba? Mga business hubs. Kasi kapag nalaman mo 'yon, pag nalaman ng buyer 'yon or ng kliyente mo 'yon, dahil ikaw ang real estate agent, may power ka na kasi local knowledge is power, eh. 'Di ba? True. So makakaambag yun dun sa importance ng realtor naman or real estate agent. Yes. So that's why we're here to as your agent to help when choosing a right property. Saka minsan naman, sa akin, pag nag-viewing, hindi palaging pro yung sinasabi mo kasi parang Yes. bias na yun. Ipo-pros and cons mo din para ma-build mo din yung credibility mo din. for them. Realistic lang tayo. Yes. Minsan yung pa yung nag-repeat selling sa'yo kasi sinabi mo dun sa project na yun na gustong-gusto niya talaga. Babayaran niya na yun. Kaso, hindi niya alam tong part na to. Baha dyan ka tao. Yes, So, pag nabanggit mo yun, hindi naman sinira mo yung sarili mong beta, kundi nag-create ka ng credibility. Transparent ba? Yes. Pag yung mga real estate agent na nakausap niyo na transparent, talagang sure na kayo na makakahanap kayo ng right na property. Doon din ako proud sa atin sa Filipino Homes, di ba? Kasi yun nga, nabanggit ko rin before yun again and again na pagka yung mga hawak nating projects is hindi lang isa. Kumbaga lahat naman ang tumutubo Yes. dito sa Yes, hindi lang Metro yes. Manila, actually nation. Marami kasing hawak ang Filipino. So, guys, marami na naman tayong natutunang insights for today. So, kaya share nyo na sa mga friends nyo para yung mga gusto mag-invest, invest na kayo, di ba? Saka for mga susunod nating episode, sana samahan nyo ulit kami medyo yan, napag-uusapan lang naman natin. Lightly lang, hindi naman into details. Pero pag may mga gusto kayo i-clarify, sabihin nyo lang. Yes, comment down below. Thank you. Bye! Thank you guys! Mga boss! See you next time!